Hi! Ako si Ren. Vlogger din ako. Ay, di nga laang sikat. Huy! Ito yung araw na mauwi kami ng probinsya. Paparoon sa pamilya at ilalaboy ulit sila. Teka, baka mamaya sana yung mga yun. Yan na naman pinagtututuruan ninyo. Nang mga oras na yan ay ka-out ko lang na naman ng trabaho at bibiyahin na naman ng puyat. And as long as wala pa kaming almusal, kakain daw muna kami din sa Tagaytay. Abay, nagugutom na raw si Christian. Magdamaglaang namang natulog. Ayaw, di ma. Kasarap nga namang humigop ng mainit. Tapos ganay ang kaganda yung view. Ay, pumangit. Nagkaputi na kami at talaga namang pumapatak na hala. Pagdating naman namin din sa San Pablo ay hulaw na kaya nagubad na kami. Welcome to Province of Quezon! Yay! Pangatlong stopover namin is here in Pagbilao. Nagpagas kami at nagpigparangalot ng biskuit. Matapos na yun ay nagpatuloy na din kami. Ay sa bahay na ulit kami kakain para tipid. Fast forward exactly 1 PM in the afternoon ay andini na kami. Wow! Anong wow? Ay iyamot ako na iyan. Ano ba naman? Hindi pa mga gayak. Ang usapan ta ay dadaanan na lang namin sila at didiretso na kami sa resort. Umuna na kami at bahala na silang pumaroon ng kanila. Sa sura ko nga ay nakakalimutan kong banggitin ng tamang daanan. Although in-inform naman ako ng resort na may bagong way nga na wala pa sa Google Maps. Dangan la ay nakalimutan ko nga. Ay di sorry. Hala, labas na sa ilong, matapang pa. Matapos nga kaming maligaw, ay tuat natuntun din. Migilaan kami din ni saglit, kung umuulan na naman. Maya pa nga, ay napagmasdan ko aring si Tantan. Bay nakakaangkas na kahit wala na ako sa likod niya. Daming nakapark na mga sasakyan, nala ay naligaw din kayo. Huy! And finally, welcome to Paraiso de San Narciso. Pagka-park namin, nagtungo na kami din sa registration area. And sad to say, natagalan ako magdesisyon about accommodation. Ganito, nakabook naman ako. And may down payment na rin, which is kalahati ng total ng computation nila sa inavail ko. Including 1 table and chairs, pan-owned tent pitching, another 2 narerentahan ko sa kanila, and the entrance fee which is 150 sa adult at 100 naman sa mga kids. Fully book na rin yung mga room nila that time and ang available na lang is yung mga open cabana. Since windy yung weather na yan at baka umulan, gusto ko sanang i-switch yung dalawang tent to open cabana na lang. Gara ka mo nung cabana nila. Pag day tour, 500 lang, good for 10 packs na. Pag overnight ay 1,000, good for 4 packs laang. Chismosa ako, di tinanong ko. Ang sagot nila, pag araw daw ta ay mga nakaupo, kaya hasi ang 10. Pagkagabi naman ay nakahiga, kaya 4 lang. Yung excess dun sa 4, babayaran mo ng another 150 per head. And 100 ang kids. Bukod pa yung entrance fee dun Tapos kamo din nilang din ako naka-experience. Kapag may sariling tent kang dala, mas mapapamahal ka. Compare dun sa magre-rent ka sa kanila. Ay di mag-rent na lang, di ka pa nahirapan magbiyabit. To make the story short, kahit ang haba na, ang na-avail namin is 1 open cabana for 1,000 pesos, 1 table and chairs for 300, 2 tent pitching, 500 ang isa. Kung isa na yun ay dala namin. 700 sana yung bayad dahil medyo malaki. Kamali lang sila ng compute, kaya ginawa na lang ang 500. At yung mga bata ay ginawang pre-nasa accommodation. Ay naiyamot na din ata sa akin. Ayaw, di ma. Dagdag pa doon na hindi nila ina-allowed na bayaran na lahat yung entrance at accommodation ng mga kasama mo na wala pa. Guys, di na lang talaga naubos yung oras namin hanggang sa nagdilim na. Katapos ay maglalaan ka pa ng oras doon sa bidyong ipapanood nila about terms, conditions, and reminders. Andyan yung bawal magdala ng rice cooker, heater, since solar power system sila. Bringing alcoholic and non-alcoholic drinks except water is may bayad din. I-encourage daw ang mga guests na suportahan ng store nila. Bawal din magdala ng plastic cups and plates. But, pwede kang kumuha ng dahon ng saging sa mga puno for free. They also have leave no trace policy, which is lahat ng malilikom nyong basura is kasama nyong iuuwi. Isa pa, meron daw dining mga pawikan. Once nakita nyo, you have to stay away from them. Yun lamang at marami pang iba. Buringot na nga ako sa kanila pagdaan sa bahay, pati ba naman din nakakaburingot din. Wala pa man din akong tulog na iyan. Ay sarap na lang talagang maging kangkong sa sobrang pagod. Ayaw, di ma. Sa kabila ng lahat, you know what? Isa to sa mga achievements ko sa buhay. Hindi yun yung ganong sayaw ni Christian. Si mama, pakipot pa, wag at pakinding-kinding na. Pero totoo, yung may sariling pamilya na ako, may sakit na, kahit papano, nagagawa ko pa rin ipasyal yung mga magulang ko, mga kapatid ko, kasama yung mga asawa nila, at higit sa lahat, yung mga pamangkin ko. Simpleng bagay lang din naman, masasaya ng mga tukmol na yan. Wari ko'y pangitang-pangitan nyo naman.
Yung kahit hindi sosyal yung mga dala namin pagkain, okay lang. Ay, sa tako ba naman ang mga iyan? Tay, di salamat at hindi kayo maarte. Maging si Papa ay sumasabay na kahit papano sa mga ganitong trip ko. Kahit puro reklamo. Ay, sa kanya ko din ata naman na yung hindi kinahiligan ang handaan. Although, nagsa-celebrate din naman. Dangan laang, sapat na kahit buong pamilya lang. Bukod sa walang ganong kalaking pera, siguro may ganong tao talaga. Maging ako man sa kasalukuyan, kung tutuusin at sa pagpapala ng Lord kahit papano ay kaya ko nang gawin yung mga ganong bagay. But, dito talaga masaya yung puso ko. Yung ipasyal sila, itreat, paranas ba yung mga bagay na hindi namin nararanasan noon nung salinang pa kami nakatira. Hala, parang drama na naman to Ay, ito na nga, at pagsapit ng umaga ay tawang-tawa ako sa mga nguy-nguy nila. Papaano ba naman? Ay, pangit daw ng dagat. Huy! Yung sinabi daw pala sa orientation na pawikan, ayan, at puro gulugod laang. As you can see, ay puro bato. Sabi pa doon, you have to wake up early para ma-view ng maganda ang sunrise. Gigising ka pala ng maaga para ma-bad trip. Ayan nga, at nagparikit na si kuya dyan sa ihawan para mainit yung mga tira naming ulam. Panay pa ang nguy-nguy, hindi makapaniwala dun sa dagat. Ay, ito namang si Papa, sabi na kayang doon na laang sa malapit. Kulit. Ay, ayan daw bagat, dagat din naman. Gaya din naman daw ng buhangin sa lupis. Ay, yung layo laang daw. Parang ang laki-laki tuloy ng kasalanan ko. Pero yung totoo, disappointed talaga ako. Hindi makakaligo yung mga bata namin gawang mabato. At ng mga oras na yan ay nagpapasya na kami na lumipat ng Katanawan. Ay, alam daw silang beach doon na walang bayad. Environmental fee lang na 10 pesos at cottage kung mag-aabi ka. Sabi pa nila, hindi ko ba daw to chinek sa social media? Ay, chinek ko talaga. Dining-dini pa nga yung spot ng bidyong napanood ko. Ay, tunay namang napakaganda. Nga lang, sinut ata yung video na yun ay taibang dagat. Kaya hindi kita yung mga bato. Ayaw, di ma. Anyway, balik ko nga din sa may pwesto namin. Ay, nag-iistoryahan sila. Lumusong at nakapagbabad naman daw sila ng paa. Tapos, ay di aantay-antayin sana naming tumaas yung tubig. Ang kaso, nung nagtanong kami dun sa staff na itong resort, kung pwede kaming makiinit ng ulam dahil hindi nga kaya dun sa ihawan, abay titingnan daw muna kung anong klaseng ulam. Ay di ayun, yaon kami. Ay, suraman din yung mga kapatid ko. Samantalang kinding na kinding naman ng gabi sa party. On the way na kami sa Katanawan na yan at pagkaligo ay babalik na kami din sa Cavite. A big thank you Lord sa lahat po ng blessing sa buhay ko. Hindi man po perpekto ang lahat, patuloy pa rin akong magpapasalamat. Salamat din po pala sa inyong mga nanonood na itong mini vlog ko, lalo na sa mga nakakarating hanggang dito sa dulo. At kung hindi pa kita followers, follow mo naman ako. Yun lang, tapos na!